Huwag niyong sasayangin, Duterte! Tayong nangangarap ng pagbabago. Wala pong mangyayari kung ang mga pangarap na yan ay pangarap na lang. Ang araw po ng pagboto natin ay maihahambing natin sa isang pagkakataon na parang isang pirma ay magkakaroon tayo ng bagong buhay. Bagong buhay na pangarap natin. Hindi po marangya, pero hindi naghihikahos. At palagi ang naghahabol. Ang gusto nating buhay ay parehas. Hindi isang alipin. Ang lahat ng po yan, sa matagal na panahon, ay inaasahan ninyong makakamit. Ngunit sa paulit-ulit po ninyong paghalal sa mga politikong dala ang kanilang hindi maikukubling talino at galing, ay wala pa rin pong katuparan ang ating mga pangarap. Hindi natin makakamit ang pagbabago sa luma. Ang salitang pagbabago ay nag-ugat sa salitang bago. Kaya makakamit lamang natin ito kung maghahalal tayo ng mga bago. Mula po sa nagbigay sa atin ng pagbabago sa Davao City at sa Pilipinas, mga kababayan, ito pong muli ang kandidato ng ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ang Duterte! Linisin ng tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Tumanuloy na Duterte, ang Pilipinas unahin. Sampung may asim, humanda kayo sa amin. Boto PDP laban, PDP laban street, PDP laban street, PDP laban street, PDP laban. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Mga kababayan! Dumating na po ang ating inaantay! Ang pinakamatapang na babae sa Republika ng Pilipinas! Salubungin po natin ng masigabong palakpakan! Rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. The teacher says she often complains about being hungry. Pagbabarili ng isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugin ng dalawang Just remember, no? Ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila Ayos na pag-aalagala, mga batang nagrarugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bibili ng pagkain sa karinderya. Kumakalat sa social media ang video ito ng pamamaril sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn Nang money. permanente trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalang na sikmura ng mga Pilipino, krimen, droga at korupsyon, mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipino. Nagkaroon naman ng peace of mind. Yung anak ko, kung baka imbis na tinikado sa